Okay, pag sinabing bayani ng Pilipinas, sinong unang pumapasok sa isip nyo? Siguro si Rizal, si Bonifacio, di ba? Pero teka, paano kung sabihin ko sa inyo na may isang guro, isang babae mula sa Iloilo na naging isa sa mga pinakamatapang na general ng revolusyon? Ito ang kwento ni Teresa Magbanua. Ang bansag sa kanya? Joan of Arc of Visayas. Grabe, di ba? Isang napakabigat na titulo. Pero sino nga ba talaga siya at paanong ang isang guro ay nakuha ng ganitong pagkilala? Halika't silipin natin ang kanyang pambihirang buhay. Bago pa man ng anumang digmaan, ang kwento niya ay nagsimula sa isang tahimik na bayan sa Pututan, Iloilo. Dito, lumaki ang isang babae na tila may dalawang mundo, isa na payapa at isa na handang-handa para sa anumang laban. Tingnan niyo to, sa isang banda, isa siyang guro. Payapa ang buhay sa isang sakahan kasama ang asawa. Yan yung typical na inaasahan sa isang babae noon, di ba? Pero sa kabilang banda, nandun yung diwa ng mandirigma. Sobrang galing mga kaabayo at sanay na sanay humawak ng armas. Kakaibang kombinasyon, no? Lumaki siya sa isang mayamang pamilya. Nag-aral para maging guro at namuhay ng tahimik bilang may bahay. Ang tawag pa nga sa kanya ng mga malapit sa kanya, Nay Isa. In short, isang buhay na parang ang layo-layo sa gulo ng digmaan. O yun ang akala ng lahat. Pero syempre, may darating na pagbabago. Isang pagbabago na yayanig hindi lang sa buhay niya, kundi sa buong bansa. At dito, may maririnig siyang isang tawag. Isang tawag na hindi niya imposibleng talikuran. At ayun na nga, sumiklab ang himagsikang Pilipino. Yung dalawa niyang kapatid na lalaki, sina Pascual at Elias, sumali agad sa laban. Dahil dito, si Teresa, si Nay Isa, hindi na mapakali. Alam mo yon, may naramdaman siyang malakas na puwersa, yung tawag na maglingkod sa bayan. Pero alam nyo, ang unang balakid na hinarap niya ay hindi mga sundalong Espanyol, kundi ang sarili niyang asawa. Mahigpit ang pagtutol nito, siyempre dahil sa takot para sa kaligtasan niya. At dito nasubok agad ang kanyang determinasyon. Pero para kay Teresa, mas malakas, mas matunog ang tawag ng tungkulin. Para sa kanya, ang kalayaan ng bayan ay mas matimbang kaysa sa sariling kaligtasan. Buo na ang desisyon niya, handa siyang isugal ang lahat. Dito na talaga magsisimula ang transformation. Dito na natin makikita kung paano naging isang commander ang isang guro at kung paano niya pinatunayan sa lahat na nagkamali sila sa pagtingin sa kanya. So para makasali sa laban, nilapitan niya yung tiyuhin niya, si General Perfecto Poblador. At alam niyo ba kung anong unang reaksyon ng general? Grabe, pinagtawanan lang siya. Isipin mo yun, isang babae gustong sumabak sa gera. Parang biro lang para sa kanila. Pero si Teresa hindi na tinag. Ito ang ginawa niya. Una, hinarap niya ng buong tapang ang lahat ng pagdududa. Pangalawa, ipinakita niya kung gaano siya kahusay. At sa huli, dahil sa galing na hindi matatawaran, siya mismo ang pinagkatiwalaan na mamuno sa isang grupo ng mga gerilya. Wow! Ang kanyang trial by fire, ika niya, ay nangyari sa labanan sa baryong Yating sa Pilar, Capiz. Dito unang nasaksihan ng lahat ang kanyang pambihirang tapang at galing bilang leader sa gitna mismo ng bakbakan. At ito, dapat nating tandaan, siya ang kauna-unahang babae na namuno sa isang labanan sa buong panay. Sa isang iglap, sinira niya lahat ng stereotype tungkol sa kung ano lang ang kayang gawin ng isang babae. Ang mga tagumpay niya sa laban ay naging alamat. Pero alam naman natin, ang bawat hakbang patungo sa kalayaan ay may mabigat na kapalit. Dito, makikita natin kung gaano kalaki ang sakripisyong hiningi sa kanya para sa bayan at para sa pamilya niya. Mula sa mga Kastila, lumipat sa mga Amerikano, tuloy-tuloy ang kanyang pakikipaglaban. Pero napakataas ng naging halaga. Sa gitna ng digmaan, namatay ang dalawa niyang kapatid, sina Pascual at Elias, habang nakikipaglaban para sa parehong kalayaan. At matapos ang maraming taon ng dugo't pawis, bumalik din siya sa tahimik na buhay. Makikita natin dito ang buong paglalakbay niya, mula sa pagiging guro, naging guerrilla commander at bumalik sa pagiging isang ordinaryong mamamayan. Isang buhay na talaga namang hinubog ng kasaysayan, lahat dahil sa pagmamahal sa bayan. So ano ngayon ang aral na iiwan sa atin ng kwento ni Nay Isa? After all these years, ano ang mensahe ng buhay niya para sa henerasyong natin ngayon? Well, ipinakita niya sa atin kung ano talaga ang ibig sabihin ng katapangan. Hindi lang ito yung paghawak ng baril, ito yung paninindigan para sa kung ano ang tama. Kahit sino pa o ano pa man ang humadlang sa'yo, kahit pa ang buong lipunan.
At ito na siguro ang pinakasummary ng lahat. Ang kwento niya, ang itinuturo sa atin ay yung tunay na lakas. Wala yan sa armas, nasa puso yan, nasa paninindigan natin para sa tama at makatarungan. At ang pagmamahal sa bayan, walang pinipiling kasarian yan. Umanaw si Teresa Magbanwa noong 1947 sa edad na 78 at iniwan niya sa kasaysayan ang isang titulo na perpektong naglalarawan sa kanya, ang walang katulad na Joan of Arc ng Visayas. At dito, iiwan ko kayo ng isang tanong. Sa panahon natin ngayon, saan kaya natin mahahanap yung tapang na yun, yung tapang ni Teresa? At siguro, ang mas mahalagang tanong, paano natin to magagamit sa mga sarili nating laban sa araw-araw?